Ay, ano yan? Just mark one, James, nagkano ka? Just mark one, Namaya yan po, after. Magandang umaga po sa ating lahat. Kahit kakaunti tayo, salamat sa Diyos dahil ni God tayo dito na ligtas at muli na magsama-sama sa palambahan. Malinsangan po, no? Mga nakarang araw, kahit po feeling ko lang. Ngayon po, mag-umpisa po tayo. And, yun po, batiin po natin yung ating mga katabi. Happy Lord's Day. Kahit lang po, magkakalayo po tayo sa yung ate. At pwede po natin sabihin din na nagagalak ako muli kong makasama sa panambahan ngayon. Nagagalak tayo, yes. Yes, Lord. So every Sunday, nagpupunta tayo ng church. And, I hope na merong excitement sa ating puso every time we go to church. No? So, and I believe na yun yung pagkilos ng Holy Spirit, yung excitement sa pagpunta sa simbahan every Sunday. And nagpapasalamat din tayo sa Diyos dahil siya yung patuloy na nagbibigay sa atin ng kalakasan, nagbibigay sa atin ng joy sa pagsama-sama niya. And ngayon, sama-sama tayo nasasambahin siya. And kahit saan tayo, kasama natin ng Diyos, at saan tayo magpunta. And even David, sabi niya sa Psalm 139, verses 7 to 10, even David realized na hindi siya makaka-escape sa presence ng Lord. Sabi niya doon, where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there, your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. Sa pangawahan natin sa salita ng Diyos, kahit saan tayo, kahit ano man yung state ng heart natin, masaya, malungkot, kasama natin ng Diyos. Kasi omniscient siya and omnipresent ang ating Panginoon. Tama po? Amen? God is our omnipresent God and He is here. Yun po, tumayo po tayong lahat and let us all pray and ready our hearts to sing to our Lord. Father God, salamat po sa magandang umaga nito. Salamat sa salita mo, Panginoon. Kahit nasa kami, ano yung pinagdadaanan namin, ano yung nararamdaman namin, alam namin kayo na kasama ka namin. Lalo na, kapag kami ay nag-grieve, kami ay
Salamat, O Diyos, for allowing us also this morning to have that freedom to come together and sing praises for you. Holy, you are our God. You are here, Father God. So thank you po. Handa mo ang aming mga puso sa pag-awit sa iyo ngayong umaga. Puspusin mo kami ng iyong banal na spirito na may talagang maramdaman ka namin. Maramdaman namin ang iyong presensya. And if there is anything wrong in us, sanctify us, O Lord. Clean us, O God. And we pray, O Lord, that you will move in this place right now, Father. Thank you, Lord God. We worship you and we glorify you. In Jesus' name we pray. Ayun. Handa na po ba tayo mawin sa Diyos? Yes. God is here. Amen? Amen. So, mawin po tayo sa Kanya.
God, handa mo ang aking puso, Panginoon, sa muli pananalangin sa iyo para sa pamumulit. Pinupuri ka namin ang Ismail niyo. Mahal na po tayo mo. Patuloy po tayo na magpuri sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Naniniwala po ba tayo na God is with us? Okay. Sabihin natin, God is with us. Christ is with us. The Holy Spirit is with us. Dalangin po tayo. Awit 27:1-2. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindahan? Aming Diyos, Ikaw ang aming ilaw at kaligtasan. Ikaw ang aming matibay na muog. Sa inyong kanlungan, ang mga anak mo ay ligtas at mapayapa. Dakila ka kung mangmahal sa amin. Dakila ang iyong walang kapantay na kapangyarihan. Karapat-dapat kang papurihan at parangalan sapagkat ikaw ang lumikha ng lahat. Ikaw ang nagsusustena ng buhay. Ikaw ang naghirang sa amin bilang mga anak mo. Ikaw ang nagtubos sa amin mula sa kasalanan. Ikaw ang nagpapagaling. Ikaw ang nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang nagbibigay ng aming mga probisyon. Maraming salamat sa iyo, Ama, sa pagkalinga at pag-iingat mo sa amin. Mula nang kami ay tinubos mo, hindi ka tumitigil sa pag-akay sa amin upang kami ay makasunod sa iyong kalooban. Salamat sa iyong katapatan. Pangako mo ay tinutupad kahit kami ay hindi tapat. Salamat sa iyong anak na Panginoong Jesus, ang aming tagapamagitan upang manatili kami sa piling mo. Salamat sa iyo, Banal na Espiritu, ang aming tagapayo, nagtataguyod at gumagabay, nagtutuwid sa amin upang kami ay lumakad sa katotohanan at katwiran ng Diyos at dumalo ito sa amin. Hindi ka nagbabago, aming Diyos, noon, ngayon, hanggang sa wakas ng panahon. Kaya narito kami nagpapakumbaba sa iyo. Siya sa ginawa ng iyong Espiritu ang aming puso at isipan. Sinusuko namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga kahinaan, ang aming kasalanan. Humihingi kami ng kapatawaran sa mga nasabi, naisip, at nagawa namin na labag sa iyong kalooban o nakasasakit sa aming kapwa. Pati na rin ang iyong mga utos na hindi namin ginagawa. Magpaakay kami sa iyong Banal na Espiritu upang kami ay makatalikod sa kasalanan at sa dating pamumuhay. Bigyan mo po kami ng kauhawan sa iyong salita at pananabik sa pagkikiniig sa iyo sa araw-araw. Maunawaan namin ang iyong katotohanan at tagubilin at mapamuhay namin ito sa araw-araw. Tulungan nawa kami ng Banal na Espiritu na magpasakop sa kapamahalaan ni Kristo upang kami ay mahubog sa wangis niya. Masalamin nawa si Jesus sa aming buhay upang makilala ng aming kapwa ang tunay na tagapagligtas at Panginoon, ang Diyos na buhay. Maging panalangin namin ang binika ni David. Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kagustuhan. Sa ligtas na landas, ako'y iyong samahan. Maraming salamat sa paggabay at pagtataguyod mo sa aming kapatiran, sa aming iglesia. Bagaman wala kaming pastor, Panginoon, ikaw ang mabuting pastor na nagbibigay ng karunungan at direksyon sa aming iglesia, sa mga namumuno, sa mga ministry coordinators, sa disciplers, Bible study facilitators, at mga mananampalataya sa Lord of Life. Sa pagsunod namin sa Great Commission, magpasakop kami kay Kristo, ang may kapangyarihan sa langit at lupa. Hindi kami matatakot o panghihinaan ng loob, dahil pangako mo ay sasamahan mo kami hanggang sa katapusan ng panahon. Tulungan, turuan at ituwid mo kami upang kami ay makahayo. Ibinigay mo ang pangunahing o vision sa amin na makita ang LOLCF bilang isang kapatirang tapat sa paggawa ng disipulo na umiibig at sumasamba sa Diyos, nagbabahagi ng mabuting balita at naglilingkod ng may pag-ibig sa bawat isa. Hindi lamang ito maging palamuti sa aming mga dingding, kundi ito ay magkapag-ingatan namin sa aming puso at mapamuhay upang maakay namin sa iyong paanan ang mga taong naghahanap sa iyo.
matanda man o bata. Igawad nawa ng Banal na Espiritu ang karunungan sa council, lalo na sa nalalapit na annual evaluation at planning workshop sa Oktubre. Sa araw-araw, buksan mo po ang aming tainga sa inyong boses. Buksan mo po ang aming puso upang ang laman nito ay pagpaparangal sa iyo habang kami ay humahayo at nagbabahagi ng ebanghelyo. Hubugin nawa kami ng Banal na Espiritu na maging daluyan ng iyong salita, ng iyong biyaya, katwiran at pag-ibig, habang kami ay nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga Bible studies at teachings, sa Children's Sunday School, sa mga gawain ng youth, sa worship service, sa aming pamilya, kaibigan, kapitbahay, kaeskwela, katrabaho, o maging sa mga taong umuusig o humahad lang sa amin. Ingatan mo po kami, O Ama, sa mga bitag at pamamaraan ng Diablo. Panginoon, tulungan mo kami maging matatag sa aming pananampalataya at tapat sa pagsunod sa iyo. Ama, pag-ingatan mo sila Eva, si Belle, si Tonton at Nora, si Lem, si Chris at Dolly, si Iljo at mga Abcom Church Planters sa mga gawain nila. Igawad mo po ang mabuting kalusugan, kalakasan, kapayapaan sa puso at isipan at kagalakan habang sila ay nakikipag-ugnayan o humahayo. Ilayo mo po sa kapahamakan at sa karamdaman ang aming mga misyonero. Kayo po ang pumigil sa mga taong humahad lang sa kanilang ministry, lalo na po sa Maharlika Village sa Vietnam at ilang mission field dito sa Pilipinas. Nawa ang probisyon sa kanilang ministry at pamilya ay matugunan. Salamat na ang Banal na Espiritu ang kanilang tagapayo, nagpapatibay sa kanilang pananalig at nagbibigay ng kaaliwan. Pinupuri ka namin dahil sa iyong katapatan sa mga sinunod mo. Aming Diyos na may kapamahalaan sa sanlibutan, patuloy namin ipinamamanhik ang kalagayan ng aming bayan at ng mundo. Itinataas namin ang aming pamahalaan at lahat ng namumuno. Ilagay mo po sa kanilang puso at isipan na maglingkod ng may malasakit sa bayan at integridad. Napakaraming isyu ang hinaharap ng aming lipunan. Alam mo po, Ama, ang mga nangyayaring katiwalian, ang pananakop sa aming karagatan, ang mga pangangailangan sa edukasyon, agrikultura at ekonomiya. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang kalagayan ng bansang Pilipinas. Hiling namin ay magkaroon ng matuwid na pamahalaan at namumuno, maunlad na ekonomiya, makatarungan lipunan at maayos na pamumuhay. Sa iyong kapangyarihan, pahupain mo po ang mga nagbabantang malalakas na bagyo. Pag-ingatan mo po kami mula sa mga kalamitan. Mamagitan ka rin sa mga bansang nagdidigmaan o inaapi. Pag-ingatan ang mga mamamayan ng Ukraine, ng Gaza, Israel, Lebanon, Afghanistan na nasa gitna ng hidwaan. Maghari ka, Panginoon, sa mundo, maipahayag ng mga anak mo na tanging sa iyo lamang may kaligtasan at pag-asa. Binika ni David sa Awit 27:13-14. Naniniwala ako na mararanasan ko ang kabutihan niyo, Panginoon. Habang ako'y nabubuhay dito sa mundo, magtiwala kayo sa Panginoon, magpakatatag kayo at huwag mawalan ng pag-asa. Magtiwala lamang kayo sa Panginoon. Lahat ng ito'y pinagkakatiwala sa iyo, Ama, sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Pag-uri sa Diyos, sa panalangin, salamat din sa Holy Spirit kasi siya yung nagsasabi sa amin na yung mga dapat natin ipag-pray bilang isang iglesia. And yung next song natin may be an anthem of praise to our God. That we believe that He is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kumain po muli tayo.
yung anak na binigay mo para sa amin. Kami ay maligtas sa kasalanan. Ganun din po yung banal na Espiritu upang kami ay tulungan na mamuhay dito sa mundo. Salamat sa iyong biyaya. Dalangin na Panginoon na kayo po ang tumulong sa aming speaker, si Elder Dylan. Basbasan mo siya ng iyong banal na Espiritu. Na may marinig namin yung salita kayo ng tulungan mo kami na i-apply din sa aming mundo. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, alam namin Panginoon. We will live a life in goodness and in righteousness through the Holy Spirit. Thank you, Father. In His mighty name, pray. Pumalag na po tayo umupo. And tawagin ko po si Tito Ando para po sa introduction po ng ating Revival Speaker. Maraming salamat sa Asu. Maraming salamat sa mga awit. Ang speaker po natin ay first time nating na-meet yung ilan sa atin last year, no? Bali, bumisita po sila dito para ma-check yung magiging pamilya ng kanilang anak at ang pamilya nung idadagdag din nila sa kanilang pamilya. The second time that we met was during the wedding of Craig and Janina. No? Si Elder Dylan po ay pangkasalukuyan na isang elder. No? Naglilingkod siya sa elders sa Green Hills Christian Fellowship. At meron po silang 3 anak ni Ma'am Missy. Kasama po niya ang kanyang may bahay ngayon. Si Craig ang panganay. Mukhang mahilig ata kayo sa James Bond movies. Kasi ang panganay ay Craig, ang bunso ay Sean. No? Si Sean. Ang panggitna nilang anak ay si Megan. Umattend siya ng kasal, no? Sa ngayon. Si Dylan po ay nagtapos ng kanyang Masters of Ministry sa Grace School of Theology. At sa ngayon, meron po siyang ongoing studies for a Master of Arts in Biblical Studies. Doon sa kasal, nakapag-usap kami ng konti. Aking sinamantala ang pagkakataon upang siya ay maimbitahan at magsalita, no, dito sa atin, makapakinig ng salita ng Diyos through him. Maraming salamat sa pagpapaunlak ng imbitasyon. Maraming salamat sa Panginoon for guiding him and protecting him so that he can be with us today. Let us listen to the Word of God through Elder Dylan. Good morning sa inyong lahat mga kapatid at maraming salamat po sa inyong paanyaya. Thank you for the invitation at yung mainit po na pagtanggap niyo sa amin. Okay, rinig naman ninyo ako, no? Ito na lang, gamitin ko. Okay. Okay. At inuulit ko, no? Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap niyo sa amin ng aking pamilya. And of course, we are glad to be here today to worship God with you in spirit and in truth. God is here. Yun po ang inuulit-ulit nating sinasabi mula sa simula ng ating serbisyo o gawain ngayong umagang ito. At ating titignan kung anong sinasabi ng banal na kasulatan ukol sa presensya ng Diyos sa gawa ng banal na Espiritu. So yun ang pong pag-uusapan natin, the work of the Holy Spirit, ang gawain po ng banal na Espiritu. At ang ating teksto ay mula sa John chapter 16 verses 5 to 15. Kahit kung nasa inyo ang inyong mga Biblia, buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa John chapter 16 verses 5 to 15. Binigay sa akin yung verse 7, pero medyo aagahan natin, dadagdagan natin ng 2 more verses. Mula sa verse 5 tayo magbabasa. Pero bago ho tayo magsimula sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po ay manalangin. Let's pray.
Our God in heaven, we are grateful for your mighty presence in our midst. Kami po ay nagpapasalamat dahil kinikilala namin ang dakila ninyong kapangyarihan, ang dakila ninyong presensya sa aming buhay, dahil ang banal na Espiritu ay nananahan sa bawat isa sa amin. At sa aming pag-aaral ng gawain ng banal na Espiritu, O Ama, gamitin niyo po siya upang maliwanagan po kami ukol dito. Kung ano ang sinasabi po ng inyong banal na salita patungkol sa gawain ng banal na Espiritu sa aming buhay. Nawa maintindihan namin, maarok namin ang mga katotohanan na nais niyo naming makita mula sa inyong banal na salita. At nawa maisapamuhay namin ang mga katotohanan ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Ito po ang aming sinasamot, dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, mga kapatid, ito po ang ating title sa ating sermon ngayong umaga, The Work of the Holy Spirit. Okay, bago po natin simulan ng pag-aaral ito, imagine ho ninyo, kayo ay pupunta sa isang biyahe na napakalayo. Okay? Kami po, ang pamilya namin, ang hilig po namin puntahan ay Japan. Ang aking mga balay, ganun din po. Japan din ho, ang paborito nilang bansa. Imagine you're about to embark on a new journey. You have a mentor. Merong ho kayong kasama, guru ninyo. Kuminsan ganun ho ginagawa ng mga eskwela, no? They send students abroad, tapos yung teacher pinapasama sa kanila. Ngunit, may nangyari, ano? At the last moment, sasabihin ng teacher, hindi ako makakasama sa inyo. Ha? Di ba? Anong feeling ng mga estudyante? Malulungkot sila. Okay? They will feel sad. And of course, if you were in their shoes, you will also feel uncertainty. You will even feel sorrow or deep sadness. Di ba? At maaaring mangamba kayo, matakot kayo. Paano kung wala kayo doon? Ano mangyayari sa amin, teacher? Baka mamaya mawala kami. Baka mamaya magiging mapanganib yung aming biyahe. Siyempre, kailangan ka namin doon. And of course, ito po yung experience nung 11 disciples nung kinakausap po sila ng ating Panginoon Hesus. Sinabi ko po 11, Hindi ho 12. 11 ho ang disipulo na kausap ng Panginoong Hesus dito po sa ating konteksto. Ang pangangailangan po natin ay ito, In moments of uncertainty or loss, we often struggle with understanding God's greater plan. May plano po ang Diyos para sa atin, pero kadalasan po, sa mga eksperyensya po natin sa buhay, pag tayo po ay nagkakaroon ng kaguluhan sa ating isip, nangangamba tayo, meron tayong pagkawala ng mga bagay na minamahal natin. Mga importanteng bagay sa buhay natin, mga minamahal natin sa buhay. Namatay man sila o sila ay pumayo, umalis, lumayo. Nalulungkot tayo. Many of these experiences po, nagdadala po ng matinding kalungkutan at kaguluhan, confusion sa ating buhay. Ngunit may plano po ang Diyos para sa atin. He has a greater plan. Dito po, yung pag-alis po ng ating Panginoong Hesus, hindi ho niya iniabandona ang kanyang mga disipulo. It's not abandonment. Okay? Meron po siyang plano na ipadala ang banal na Espiritu in exchange for His place. At kailangan maintindihan natin kung paano ang banal na Espiritu ay gumagalaw po sa ating buhay upang bigyan tayo ng ginhawa, pananalig at patnubay sa ating buhay Kristiyano. Ito po ang katanungan. Why was Jesus' departure necessary? Bakit ho kinakailangang umalis ang ating Panginoong Hesus? And how does the Holy Spirit work in our lives today? Ano po ang gawain ng banal na Espiritu sa ating buhay sa pangkasalukuyan? Dito po sa John chapter 16 verses 5 to 15, Jesus explains that His departure is necessary for the arrival of the Holy Spirit. Ito po ang gagawin ng banal na Espiritu: convict the world of sin, righteousness, and judgment, guide believers into all truth, and glorify Christ. Ito po ang punto ng ating mensahe ho ngayon. At titignan po natin ang bawat isang ito upang maintindihan natin ang role o ang papel ng banal na Espiritu sa buhay natin sa pangkasalukuyan.
So, ang konteksto po dito sa ating pag-aaral ngayon sa chapter 16, verses 5 to 15, ay tinatawag nating upper room discourse or farewell discourse. Nagsisimula po ito sa John chapter 13. John chapter 13, 14, 15, 16, at saka 17. Ito pong diskurso ng ating Panginoong Hesus, ito po yung last moments ng ating Panginoong Hesus bago po siya arestuhin. Ginawa po ito sa upper room, sa pangalawang palapag ng isang bahay, no? Kaya upper room ang tawag nila. At doon siya nakipag-usap sa kanyang mga nalalabing mga disipulo. 11 ho. Sa chapter 13, hinugasan ho niya ang mga paa ng kanyang mga disipulo. Pinakita po niya sa kanila kung ano po ang tunay na paglilingkod. Yung servant attitude, ginawa ho ng Panginoong Hesus ang paghuhugas ng kanilang paa. Doon ho sa chapter 14, doon ho maririnig yung sinabi ng ating Panginoong Hesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Doon ho sa John chapter 14 maririnig. Doon naman ho sa John chapter 15, ang utos naman ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo is, abide in me, for whosoever abides in me, he shall bear much fruit. Ang sabi niya, no? Ito pong utos sa kanyang mga disipulo, mag-abide ho kayo sa akin, no? Huwag kayong aalis sa akin at sa aking mga turo. For he who abides in me, he shall bear much fruit. Dito naman ho, sa chapter 16, dito ho, makikita natin na iliniliwanag ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo ang magiging papel ng banal na Espiritu sa kanilang buhay at sa kanilang ministry. Okay? Kaya simulan natin dito sa verse 5 at saka verse 7. Ano? Dito, sa pagpapaliwanag natin ukol sa kinakailangang pag-alis ng ating Panginoong Hesus, ini-inform niya yung kanyang mga disciples na kailangan bumalik siya sa kanyang Ama. Ngunit, nagkaroon sila ng matinding kalungkutan sa kanilang puso. Ha? Sabi dito, but now, I go away to Him who sent me. And none of you asks me, where are you going? Saan ka pupunta, Panginoon? None of you asks me. But because I have said these things to you, sorrow has filled your heart. Talagang nagkaroon ho sila ng lubhang kalungkutan sa kanilang puso dahil sa pagpapaalam ng ating Panginoong Hesus. Ang tanong ay, bakit sila nagkaroon ng ganun na lamang yung pagkalungkot nila? Hindi sila nakapagtanong. Sabi ng Panginoong Hesus, I have said these things. None of you ask, where are you going? Bakit hindi niyo ako tinatanong? Saan ka pupunta, Panginoon? Ano ba itong these things na binabanggit ng Panginoong Hesus, na nabanggit na pala ng ating Panginoong Hesus? Ito po ang sabi dun sa verse 2 hanggang verse 4. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, they will put you out of the synagogues. Okay? Tagalugin ko, no? Ititiwalag kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. Yun sabi nila, sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo. They will put you out of the synagogues. Yes, the time is coming that whoever kills you will think that he offers God's service. Sa verse 3, tingnan niyo po. And these things na ito, no? They will do to you because they have not known the Father nor me. But these things, ano po yun? Yung pagpatay sa kanila, I have told you that when the time comes, you may remember that I told you of them. Para handa kayo. Kung papatay na kayo, hindi surpresa. Ha? Sinabi ko na sa inyo. And these things I did not say to you at the beginning because I was with you. So itong mga these things na ito, ay yung mga bagay na mangyayari sa kanila dahil sila ay mga disipulo ng Panginoong Hesus. Hindi lamang nagpapaalam ang Panginoong Hesus, iiwanan ko kayo, kundi papatayin kayo. Nako, di ba? Dahil nasabi sa kanila, natameme sila, wala silang masabi. Nagkaroon sila ng matinding kalungkutan sa kanilang puso. Sorrow, ang sabi dito, sorrow has filled your heart. Pag sinabihan ka ba naman ng doktor, you have 3 months to live.
Oh, ano kung mararamdaman nyo sa puso ninyo pag nasabihan kayo ng doktor ninyo, you have 3 months to live. Or even shorter. Yun po ang nangyari. Kaya talagang wala hong masabi mga disipulo. Nung sinabi ng Panginoon, none of you are asking, where are you going? Wala ho silang masabi. Pero may binibigay namang good news ang Panginoon. So, bad news, inuna niya ang bad news, sinunod po ng Panginoong Jesus ang good news. Jesus promised the Helper, the Holy Spirit will come only if He departs. Ang sabi sa verse 7, nevertheless, I tell you the truth. Ngayon, napakahalaga itong pagkabigkas ng ating Panginoong Jesus. Itong, nevertheless, I tell you the truth. Basahin niyo po ang buong aklat ng buong ebanghelyo ng Juan. Hindi niyo maririnig ang Panginoong Jesus na sasabihin sa mga disipulo, sinasabi ko sa inyong totoo. This is the first time that Jesus Christ is telling them, sinasabi ko sa inyong totoo. Ngayon, pag ang isang tao, minamahal niyo sa buhay, guro ninyo, magulang ninyo, sinabihan kayo, makinig ka sa akin. Okay? Sinasabi ko sa inyong totoo. Aba, makinig ho tayo. Ito po ang ginagawa ng Panginoong Hesus ngayon. For the first time, He tells His disciples, I tell you the truth. Sinasabi ko sa iyo ang totoo. It is to your advantage that I go away. Sa ikabubuti ninyo na ako'y umalis. For if I do not go away, the Helper will not come to you. Itong Helper na ito, hindi po alipin, hindi homemade, hindi ho help. Sa atin ho kasi pag sinabing helper, ang iniisip po natin, katulong sa bahay. Hindi po, no? Ang ginagamit ng ilang mga translation ng banal na kasulatan ay mang-aliw, patnubay, kaagapay. Yun po ang ginagamit, It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send Him, who? The Helper, to you, padadala ng ating Panginoong Hesus. Actually, hindi ho itong unang pagbigkas ng Panginoong Hesus ukol sa banal na Espiritu. No, earlier, sa John chapter 15, dito din po, sa upper room discourse, sinabi ng Panginoong Hesus, but when the Helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, He will testify of me. Siya ay titistigo ukol sa akin. Okay? And you will also bear witness because you have been with me from the beginning. In other words, ang Holy Spirit po, o ang Banal na Espiritu ay magiging co-testifier. Okay? Co-testifier ng mga disipulo. Kasi po, sa Old Testament, upang magbigay ka ng isang testimonya na katanggap-tanggap, ilan po ang kinakailangan upang magbigay ng isang pagtitistigo? At least, ilan po sa tingin ninyo? Dalawa po. Hindi ho tatanggapin ang inyong testigo sa isang korte kung nag-iisa po kayo. Kailangan po dalawa. Kaya ang Banal na Espiritu ay ibinigay kasi magiging co-testifier po ito ng mga disipulo ng ating Panginoong Hesus. Kasi ang ating Panginoong Hesus, hinihahanda po niya ang kanyang mga disipulo para sa darating nilang malawaking gawain, hindi lamang sa Jerusalem, kundi sa Samaria, sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at of course, sa malawakang mundo. So, ang tanong ganito, mga kapatid, what are the advantages? Pag sinabi nating advantage, ito yung magiging magagandang benepisyo, ng pagpapalit ng Banal na Espiritu sa presensya ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, sabihin ko po sa inyo, kung meron pong slide, marami ho akong slide. Kung isang slide ho, ang iiwanan ko sa inyo, ito na po. This is the one and only slide. Dito ho, nakasuma ang gawa ng Banal na Espiritu dito sa slide na ito. Ang unang advantage po ng Banal na Espiritu yung kanyang universal presence. Nung nandito po ang ating Panginoong Hesus, dahil po siya ay nagkatawang tao, na-localize po ang kanyang presensya. Pag sinabi na localize, kung ang Panginoong Hesus ay nagtuturo po sa templo, andun siya, wala po siya dun sa ibang lugar. O kung nasa Galilea ho ang ating Panginoong Hesus, wala ho siya sa Judea, sa Jerusalem o sa Judea. In other words,
Because the Lord Jesus Christ had a physical body na limit ho ang kanyang presensya. Ngunit, ang banal na Espiritu, wala hong ganyang limitasyon. Universal ho ang presence ng banal na Espiritu even now and throughout the world. Ngayon po, ang banal na Espiritu ay nandito po sa ating presensya. Ngunit, nandun din po siya sa Green Hills Christian Fellowship, kung saan po kami galing. Okay? Nasa Diliman Bible Church, nandun din. Nasa DCBC. Nasa iba pang mga simbahan, kapilya, kung saan po nagwo-worship, okay, sumasamba ang mga anak ng Diyos. Yun po ang unang advantage. Ano? Pangalawang advantage, yung indwelling of the Holy Spirit. Napakahalaga nito. Pinag-aaralan ko po ngayon sa Bible School, yung tinatawag na world religions. Iba't iba hong mga paniwala ng mga relihiyon sa buong mundo. At ito ang kakaiba sa Kristyanismo. Mga kapatid, mga minamahal, ang ating Diyos ay naninirahan sa bawat isa sa atin. Wala hong nagtuturong lihin yan. There's no religion in the world that teaches or preaches the presence of God in a person. Tayo lamang po ay may benefisyong ito bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon Jesus. We have the indwelling Spirit in us. Kaya po si Apostol Pablo, ang sabi niya, it is no longer I who live, but Christ who lives in me. Paano po yan? It's through the Holy Spirit. Okay? Ongoing guidance. Ito po ang pangatlong advantage. Ongoing guidance into all truth. Dahil ang Panginoon Jesus, iiwanan ho niya ang mga disipulo. Ang tanong nila, sino na ang magtuturo sa amin? Sino ho ang papatnubay? Sino na ang gagabay sa amin? Sino magpapaliwanag sa amin sa banal na kasulatan? Magliliwanag sa aming mga mata? Ang banal na Espiritu po ang gagawa niyan. Oh? At lahat po tayo sa pangkasalukuyan, ang gumagabay po sa atin, sa bawat isa sa atin, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos upang makita natin ang katotohanan ng salita ng Diyos ay ang banal na Espiritu. Siya po ang gumagalaw sa kalagitnaan natin ngayon. Kaya naiintindihan po natin ang kanyang salita, ang salita ng Diyos. Dahil sa impluensya, dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pangapat po itong empowerment for mission. Itong 11 disciples na natira. Bakit inuulit kong 11? Kasi po, alam ho natin, dun sa chapter 13, iniwan na ho ni Judas Iscariot ang Panginoong Hesus at yung mga ibang mga disipulo. Upang kanyang ibetray ang ating Panginoong Hesus. Pero itong nalalabing 11, meron ho siyang misyon para sa kanila. Go therefore into all the world. Okay? Make disciples of all men. Yun po, no? There's a mission for these disciples who will remain, and the Holy Spirit ang magbibigay lakas ng loob, empowerment, divine courage, divine guidance. Magiging makapangyarihan ang kanilang ministry dahil sa banal na Espiritu. At ang panglimang advantage po ay ito, yung ongoing presence of Christ through the Spirit. Tulad ng nasabi ko ukol kay Apostol Pablo, sabi niya, it is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I live now in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. The Holy Spirit is called the Spirit of Christ. Yun po ang tawag sa banal na Espiritu. At because even if we did not see the Lord Jesus Christ, even if we did not live with the Lord Jesus Christ, after 2,000 years, because the Holy Spirit is living in us, we have Jesus Christ living in us. Ulitin ko mga kapatid. We have Jesus Christ living in us through the power of the Holy Spirit. Nakakaibang katotohanan po yan. So, Jesus' departure is not a loss. Hindi ho loss yan. Okay? Hindi ho pagkawala. Kundi, isa pong mahalagang step yan sa plano ng Diyos sa kanyang pagtutubo sa buong sanlibutan. God has a redemptive plan.
At ninais niyang tubusin ang buong sanlibutan. At para magawa yan, kailangan may misyon, may mga disipulo na napupunta sa iba't ibang bahagi ng mundo. At ang banal na Espiritu ang sasama sa kanila. Okay? So the Holy Spirit marks a new beginning of a relationship between God and believers. Isipin po nyo, parang coach, pine-prepare niya yung kanyang team para sa isang championship game. Tapos, due to a sudden illness, nagkasakit ng coach na ito, inassign niya yung kanyang assistant coach. Okay? Na mag-take over. Itong assistant coach, alam niya lahat na itinuturo ng coach dun sa kanyang team. So, although itong main coach na to nag-step aside muna, panandalian, okay, yung team handa na i-execute yung plano na kanilang pinaghandaan. They're ready to execute on the plan of the coach. So the coach steps aside, allowing the Holy Spirit, that's the Lord Jesus Christ, stepping aside to allow the Holy Spirit to help us live out our lives as He taught us. Okay? So, ito po ang pinaka-application natin para sa una nating punto. You must trust in the moments when God seems distant or things change. Huwag ho kayong mawala ng pag-asa. Patuloy ho kayong magtiwala. Patuloy ho kayong manalig sa Diyos. Bagamat nagbabago-bago ang ating sitwasyon at maaaring ang feeling ninyo malayo ang Diyos sa inyong presensya, hindi ho totoo yun. God is in you. God is in each and every one of us. So God is never far from us, even if we feel that He is distant. Okay? Hindi ho yung feelings natin ang importante. Mas importante po yung katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. The truth is this: God lives in us through the Holy Spirit. Yun po ang katotohanan. So, bagamat kuminsan nalulungkot kayo, nalulumbay kayo, feeling nyo malayo ang Diyos sa inyo, yung feelings ho ninyo, hindi ho niya binubura ang katotohanan na ang Diyos ay naninirahan sa bawat isa sa atin. So, God brings about new and deeper ways to guide us and help us in our journey of faith. Let's look at those situations as opportunities for us to live out our faith for God. So, ano uli mga advantages? 5, Universal presence of the Holy Spirit, indwelling of the Spirit, ongoing guidance into all truth, empowerment for mission, at yung ongoing presence of Christ through the Spirit. Okay, ito po ang ating pangalawang punto. 3 lamang po ang punto natin. Nasa pangalawa na po tayo. From verses 8 to 11. The Holy Spirit's convicting work in the world. Ang sabi dito, sa verse 8, the Holy Spirit will convict the world of 3 things. 3 po. Sin, righteousness, and judgment. And when He has come, the Holy Spirit, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Itong convict po, kung minsan iniisip natin, ang madaling translation dyan ay paghatol. Hindi po. Hindi ho paghatol. Ang mas maganda o naaangkop na translation sa Tagalog ay kanyang patutunayan na mali ang mga tigasanlibutan. In other words, the Holy Spirit has a corrective role. Okay? A corrective role. Susumbatan niya ang sanlibutan o ilalantad niya ang kamalian ng sanlibutan. Okay? Ukol sa 3 bagay. Una, yung kasalanan. Sin is primarily of unbelief. Sabi sa verse 9, because they do not believe me. So, ang konteksto po natin, nung ang ating Panginoon Jesus ay sinasabi ito, marami hong hindi naniniwala sa Kanya. At sino po yan? Ito po yung mga puno ng mga relihiyon ng mga Hebreyo nung panahon na yon. Yung mga Pharisees, Sadducees, Eskriba, yung high priest, at yung mga sumusunod sa kanila, mga disipulo, mga sumusunod sa mga turo ng mga high priest. Ito po yung mundo ng ating Panginoong Jesus nung panahon na yon. Kaya, yung world, bagamat ito po ay, of course, alam natin yung our present world, yung application po for us today, nung panahon na yon, ang mundo na tinutukoy ng Panginoong Jesus, yung religious world, kung saan ho siya humantong.
And sabi, they do not believe in me. They will convict them of sin because they do not believe in me. Kasi po, kung meron pong isang kasalanan na magdadala sa isang tao sa impyerno o sa lawa ng apoy, or yung sinatawag nating second death, yung eternal na kahiwalayan sa Diyos, ito po ang kasalanan yon, unbelief, yung di paniniwala o pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus. Alam po natin, John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life or eternal life. Hindi ho tayo mapapahamak o hindi na tayo mapapahamak kung tayo ay may pananampalataya, may pananalig kay Kristo. So, yung sin na yan, yung sin of unbelief, matindi po yan. That's the only sin that will damn a person to the lake of fire. Sa verse 10 po, makikita din po natin yung tinatawag na katuwiran or righteousness. Sabi, of righteousness because I go to my Father and you see me no more. So, paano itatama ng banal na Espiritu ang kamalian ng mundo ukol sa katuwiran ng ating Panginoong Hesus? Because I go to my Father and you see me no more. Nung panahon na yon, ang isa sa mga kasalanan na pwede niyong gawin ay i-blaspheme ang pangalan ng Diyos. Blasphemy po. Okay? Blasphemy. When you blaspheme the name of God, ano po ang nararapat na dyan? Na kaparusahan? Kamatayan. Death. Death by stoning. Death by stoning. Ang Panginoong Hesus, lagi na lamang, doon pa lang sa simula ng kanilang ministry, dyan po sa Israel, ang kanyang laging sinasabi, siya daw po ay isinugo ng Ama. I have been sent by the Father. At ang tawag po niya sa Diyos ay aking Ama. Aking Ama. In other words, may personal relationship siya. At meron din po siyang sinabi, I and the Father are one. Isa po kami. Ako at ang Ama ay iisa. At dahil po dito, galit na galit po ang mga pinuno ng relihiyon noon, mga religious leaders. Kaya gayon na lamang ang kanilang puot at galit sa Panginoong Hesus, ninais nilang siya ay ipakulong at, of course, ipapako sa krus ng Kalbaryo. At ganun nga ang mangyayari sa ating Panginoong Hesus. In other words, dahil sin of blasphemy, supposedly, ang kasalanan ng Panginoong Hesus, sa kanyang pagkabuhay na maguli, sa kanyang pag-akyat muli sa langit, pinapakita niya, pinamamalas niya doon sa mga nag-aakusa sa kanya na ako ang matuwid, hindi kayo. May katuwiran ang sinasabi ko na ako at ang Ama ay iisa. I and the Father are one. Ako nga ay Diyos, anak ng Diyos na nagkatawang tao. And that's why itatama yon, mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal. Ito po ang isa sa pinaka-importanting mensahe na ating dapat ibahagi ng ating Panginoong Hesus na ating sinusunod ay hindi lamang tao. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Marami pong relihiyon na tinatanggap lamang si Kristo na mabuting tao, mahusay na guro, isang propeta, ngunit hindi ho Diyos. Tayo lamang po ang tumatanggap sa Kanya bilang Diyos. Nananalig tayo, nananampalatayo tayo sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. At dahil sinabi niya na siya nga ay Diyos, pinatunayan niya siya ay Diyos sa Kanyang pagkabuhay na maguli, siya ay naging matuwid sa Kanyang salita. Matuwid po, because I go to my Father and you see me no more. Ngayon po, of course, alam po natin ang Panginoong Hesus, pag-iat po sa langit, hindi ho lamang siya nandun, papetik-petik lang. Ginagawa po ng ating Panginoong Hesus, He is our divine intercessor. Yun po ang ginagawa ng ating Panginoong Hesus. Ngunit ito po ang sinasabi sa Acts chapter 2. Dito po titistigo ang mga unang disipulo. Dito po sa Acts chapter 2, dadating po ang banal na Espiritu at mangangaral po itong si Apostol Pedro.
Akala po ng mga tao doon, nalalasing yata itong mga tiga Galilea. Bakit ko narinig yung tinig ng aking lingwahe? Iba't iba ho mga nationality noon. Pero, nung nagsasalita ho itong mga tiga Galilea, itong mga disipulo ng Panginoong Hesus, tila nagsasalita sila doon sa lingwahe nila, speaking in tongues po ang tawag diyan. Ang sabi, hindi, nalalasing lang itong mga taong ito. Tumayo po si Apostol Pedro at yung mga disipulo. At nangaral po siya. Sinabi niya sa kanila, ito na po yung pinakadulo nung kanyang sermon, pinakadulo. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus whom you crucified, both Lord and Christ. Yung mga religious leaders nandun po. At talagang sinusumbatan sila ni Apostol Pedro. Of course, kasama ang banal na Espiritu, Now, when they heard this, they were cut to the heart. Naku, nasugatan ang kanilang puso. And they said to Peter and the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Then Peter said to them, Repent, let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is to you and to your children, and to all who are afar off, as many as the Lord our God will call. Itong call to repentance, ito po ay pagbabago ng kanilang isip ukol sa pagpatay nila kay Kristo, kay Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Akala po nila pinapatay nila kriminal. Akala po na pinapatay nila isang makasalanang tao. Ngunit itinuro ni Pedro sa kanila, ito pong pinako nyo sa krus. Ito po ang anak ng Diyos. Nagkatawang tao ang anak ng Diyos. Siya ang Kristo, ang Mesiyas natin, ang pinangako sa atin, ang Anointed One. Pinako nyo sa krus ang Anointed One ng Israel. At talaga naman nung na-realize nila yon, talagang, ano kailangan namin gawin? Mag-repent kayo, magbago kayo. Ituring nyo si Kristo bilang inyong Diyos at tagapagligtas. So itong repent po is another word for believing on Jesus Christ. So na-convict po sila sa kanilang kasalanan, yung unbelief nila, na-convict din po sila dun sa righteousness ng ating Panginoong Hesus. Yung pangatlong bagay kung saan ho itatama ang kamalian ng sanlibutan ng banal na Espiritu ay ito. Judgment is based on Satan's defeat. Sabi, of judgment. Itatama ng banal na Espiritu ang kamalian ukol sa paghatol. Because the ruler of this world is already judged. Hinatulan na si Satanas. Akala ng mga religious leaders noong panahon na yon, ang hinahatulan nila ay ang Panginoong Hesus. Ngunit nagkamali ho sila. Ang tunay na paghahatol dahil sa kamatayan ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo ay paghahatol kay Satanas at sa kanyang mga alipores, lahat ho ng sumusunod kay Satanas. All the unbelievers in the Lord Jesus Christ. All the unbelievers of Christ and all the believers of Satan. Galit po ang Panginoong Hesus doon sa mga religious leaders noong unang panahon. Ang tawag ng Panginoong Hesus sa kanila ay mga anak ni Satanas. Children of the devil, ang sabi. Your father, Satan. So, hinahatulan na si Satanas. Bagamat ang impluensya ni Satanas ay patuloy sa pangkasalukuyan, mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal, hinusgahan na si Satanas. Inevitable na ang kanyang paghuhusga. Mangyayari at mangyayari. Ito po ang nasasabi sa Revelation chapter 20. Pinakadulo ho. Di ba? Ito ang sabi, The devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are. Itatapon ho si Satanas sa lawa ng apoy. And they will be tormented day and night forever and ever. Then I saw a great white throne, and him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away,
and there was found no place for them. Di ho sila makapagtago. And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to their works, by the things which were written in the books. Mga aklat po. Mga aklat at ang aklat ng buhay. The sea gave up the dead who were in it. The death and Hades delivered up the dead who were in them. And they were judged, each one according to his works. Tingnan po ninyo, hinuhusgahan o hinahatulan ang mga taong ito ukol sa kanilang gawa. Bakit? Wala silang pananampalataya kay Kristo. Pag kayo po ay walang pananampalataya kay Kristo, ang paghuhusga para sa isang di mananampalataya ay ayon sa kanyang gawa. You will be judged according to your works if you do not have faith in the Lord Jesus Christ. So dito po, death and Hades were cast also into the lake of fire. This is the second death. And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Paano po masusulat ang ating pangalan doon po sa book of life? Simple lamang po ang sabi. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Yun lamang po ang kailangan natin gawin. Faith alone. Wala ho tayong kailangang gagawin, kundi manalig lamang dun sa gawa ng ating Panginoong Hesus, dun sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Namatay na po si Kristo para sa ating mga kasalanan. Binayaran niya po ang ating past, present, and future sins. Bayad na po lahat. Ang ating pagsunod sa Kanya bilang ating Lord o Panginoon ay dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Diba? For as many as received Him, sabi sa John 1:12, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name. So sa pananampalataya lamang kay Kristo tayo nagkakaroon ng buhay na walang hanggan at nasusulat ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay. So the Spirit exposes the truth about sin, showing the world that rejecting Christ is the ultimate sin. The Spirit also reveals the righteousness of Christ. Matuwid po ang ating Panginoong Hesus. And in reality, it is Satan, the ruler of the world, who is already judged. Hinusgahan na ho. Hinatulan na si Satanas. Ang hinihintay lamang po ay ang kanyang punishment. At mangyayari po yan at the end of time. The Holy Spirit's conviction is not meant to condemn. Kung ang banal na Espiritu po ay pinamamalas ang kamalian ng tao ukol sa kasalanan, ukol sa unbelief, hindi ho pagkukondem niya ang kanyang layunin, kundi ang pinakalayunin ay akayin ang mga di mananampalataya patungo sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Yun po ang pinakalayunin ng banal na Espiritu for His conviction. So if you have no assurance of your eternal destiny, the Bible says that anyone who believes in Christ has eternal life. He who believes in the Son has everlasting life. Past tense po, has, meron na po, has everlasting life. And he who does not believe in the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. Nananahan ang puot ng Diyos sa isang tao na hindi nananalig, nananampalataya sa Panginoong Hesus. Doon po sa Acts chapter 16, verse 29 and 31, nakulong po si Apostol Pablo. Ngunit, doon po sa may Philippian jail po yun, sa Philippi. Pinakawalan ho sila ng Diyos. Ngunit, hindi sila tumakas. Natakot yung Philippian jailer. Akala niya, tatakas. Papatay niya yung kanyang sarili. Dahil akala niya, nakatakas yung mga tao sa papatay. At sabi ni Pablo sa kanya, huwag mong papatayin ang sarili mo, nandito pa kami lahat, Talaga naman. So, he called for a light, he ran in, he fell down trembling, Tapos ilinabas niya itong si Paul at saka si Silas at tinanong niya, Sirs, what must I do to be saved? Anong kailangan kong gawin para ako'y maligtas? Simple lamang. Uulitin ko, sabi. So they said, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Ang salvation po is by faith alone, by believing alone.
in the finished work of the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary for your sins and my sins. Dito na po tayo magtatapos. Ito na po ang pangatlong punto natin ngayong umaga. Naniwala po kasi ako sa kasabihan, pag ang nagsesermon daw ay maikling magsermon, iimbitahan daw siya uli. So, ito po ang ating pangatlong punto ngayong umaga ito. Mula sa verses 12 to 15, the Holy Spirit's work in the believer's life. Ano po ang gawain ng Banal na Espiritu sa buhay ng mga mananampalataya? Dito po sa verse 12, meron hong we need hold na impormasyon ng Panginoong Hesus. Sabi, I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. Kasi talagang nung sinabi ng Panginoong Hesus, papatayin kayo, iiwanan ko kayo, papatayin nila kayo, akala nila, naglilingkod sila sa Diyos, sa pagpatayin na sa inyo, talagang natameme sila, So, ang sabi ng Panginoong Hesus, marami pa akong gustong sabihin sa inyo, pero hindi nyo pa ngayon matitiis. You still cannot bear it now. Okay? At tama nga naman, there are times in our lives that sometimes, Lord, reveal to me what's going to happen in the future. Sabihin nyo na sa akin itong mangyayari. Sa totoo lang mga kapatid, maraming dahilan ng Panginoon kung bakit hindi niya ibinubunyag o ilinalantad ang mga pangyayari sa panghinaharap. Kasi maaaring hindi natin kakayanin . And the best thing to do is to live by faith day by day. So, ito po ang gagawin ng Banal na Espiritu, The Spirit will guide the disciples into all truth, glorifying Christ by revealing what belongs to Him, and the Spirit will declare the truth of the Father and the Son. So, ang sabi sa verse 13, however, when He, the Spirit of truth, has come. Ang sabi daw, has come. Ibig sabihin yan, sigurado ang pagdating. Sinabi, when. When, hindi if. Ang sabi ng Panginoong Hesus, kung. Hindi. When. Kapag dumating ang Banal na Espiritu. So, the Lord Jesus Christ is making the believers feel assured of the arrival of the Holy Spirit. However, when the Spirit of truth has come, He will guide you into all the truth. Ito ang gagawin ng Banal na Espiritu. Comprehensive po ang gawain ng Banal na Espiritu para sa pagbubunyag ng lahat ng katotohanan na kailangang maintindihan at malaman ng mga disipulo upang magawa nila ang kanilang misyon. Hindi ho mga scientist ang mga disipulo. Marami ho sa kanila ay, ano ho sila? Fisherman. Fisherman ho. Local folk. Isa, may publican pa doon. Sa kanila. Meron pa doon, Simon the Zealot. So, yung first disciples, hindi ho sila talagang aral. None of them were scientists. Kaya yung pag sinabing guide them into all truth, hindi ho about scientific knowledge ang ibibigay ho sa kanila. Ang ibibigay ho sa kanila ay spiritual knowledge. Ang kalaman ukol sa lahat ng katotohanan na is spiritual. At bakit? Ang sabi, for He will not speak on His own authority. Ang Banal na Espiritu pala ay may subordinate role. Wala ho siyang otoridad na sa Kanya lamang. Independente sa Panginoong Hesus at sa Diyos Ama. He will speak the truth not on His own authority. Paano niya sasabihin yung katotohanan na yon? Whatever He hears, He will speak. So, ano He hears? Kanino niya ito marinig? Mula sa Panginoong Hesus at mula sa Diyos Ama. Whatever He hears, He will speak. And, ano sasabihin niya? He will tell you things to come. So ngayon, ako, hindi ko masasabi, sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, hindi ko masasabi ngayon sa inyo kasi hindi nyo pa makakayanan. You will not be able to bear what I'm going to tell you. Okay? Pero ang Banal na Espiritu, siya ang magsasabi sa inyo. Kapag wala na ako, siya ang magsasabi sa inyo ang lahat ng bagay na mangyayari. All things to come. Nung kinakausap ng ating Panginoong Hesus, ang Banal na Espiritu, ang mga unang disipulo, hindi pa ho nasusulat ang New Testament. Okay? And that's why itong Holy Spirit po ay may talagang importanteng papel sa pagkasulat ng banal na kasulatan.
Ang sabi po sa 2 Timothy 3:16 to 17, all Scripture, Old Testament and New Testament, is given by inspiration of God. Kuminsan po, ang sabi ay God-breathed, ihininga ng Diyos. Okay? God-breathed. Okay? And is suitable or profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. So mga kapatid, mga kaibigan, yung ating mga hawak na Biblia, maging papel yan o digital, Biblia ho pa rin yun. Huh? Because the Word of God is alive and active. Right? Whether you're holding your Bible, digital or paper Bibles that you have, it is inspired by God. Through the Holy Spirit, it was God-breathed. In-inspire ng Banal na Espiritu ang mga manunulat ng salita ng Diyos upang maisulat nila ang katotohanan na ibinubunyag sa kanila mula sa bibig ng Diyos, out of the mouth of God. Okay, so ano pa ang gagawin ng Banal na Espiritu? Sabi daw, the Holy Spirit will glorify Christ by revealing what belongs to Him. The Lord Jesus Christ said, He will glorify me. Bibigyan daw glory ang Panginoon Jesus ng Banal na Espiritu. For He will take what is mine and declare it to you. Kung ano ang sa akin, i-declare sa inyo ng Banal na Espiritu. Ano yon? Walang iba kundi ang mga itinuro ng Panginoong Jesus. Marami hong itinuro ang Panginoong Jesus sa kanila. 3 years na nirahan ng mga disipulo kasama ang Panginoong Jesus. Kung nasa ng Panginoong Jesus, sunod-sunuran ho sila sa Kanya. Kung saan siya natulog, doon siya natulog. Kung saan siya kumain, doon din sila kumain. Talagang mga disipulo ho sila in lifestyle. Okay? At yung 3 taon na yan, imposible hong maaalala ho ninyo ang itinuro sa inyo ng isang guro in 3 years. Ako po, sa mga 4 years na ho akong nag-aaral sa Bible School. Sabihin ko ho sa inyo, hindi ko ho maaalala ang lahat ng aking pinag-aralan. Imposible po. Imposible. Ngunit, ang sabi ng Panginoon Jesus, ito daw, Banal na Espiritu, kukunin daw kung ano ang kay Kristo, what is mine, and He will declare it to you. So talagang, masasabi natin, ang memorya ng early disciples, bagamat hindi sila aral, bagamat walang college degree o PhD o master's degree sa kanila, naaalala nila ang lahat ng itinuro ng Panginoong Jesus sa kanila. Bakit? Dahil pinangako sa kanila ng Panginoong Jesus. Alright? He will take what is mine and He will declare it to you. Kaya meron tayong Gospels. Alam natin kung anong naging buhay ng Panginoong Jesus. We have the epistles as well. We have the New Testament, the life and times of the Lord Jesus Christ, because of the power of the Holy Spirit. At ang sabi, the Spirit will declare the truth of the Father and the Son. All things that the Father has are mine, therefore I said that He will take of mine and declare it to you. So, makikita po natin dito yung interrelationship ng Trinity. Kanina po, umaawit tayo ukol sa Father, Son, and the Holy Ghost, the Holy Spirit. The Trinity. Naniniwala po tayo. Dito po maliwanag po na sinasabi ng Panginoong Hesus yung pagiging equal. Kung ano ang sa Diyos Ama, sa akin din. At kung anong sa akin, okay, ibibigay ko sa Banal na Espiritu. At ang Banal na Espiritu, i-declare yan sa inyo. That is the interdependence of the Trinity, mga kaibigan. Hindi ho sila kanya-kanya. Ito gagawin ko, bahala ka sa kung anong gusto mong gawin. Nagkakaisa. Okay? Nagkakaisa ang Banal na Espiritu, ang Panginoong Hesus, at ang Diyos Ama. They are God 3 in 1. So alam po natin mga kapatid na ang paggabay ng Banal na Espiritu ay progresibo. Kasi habang ang mga disipulo ay namumuhay bilang mga misyonero,
Marami ho silang pinagdadaanan. The Holy Spirit is guiding them, teaching them in all of the things that they are supposed to do and teach other people. Ukol sa mga itinuro sa kanilang Panginoong Hesus. So progressive, yung kanilang kaalaman. So, pati na rin sa atin ngayon, bagamat hindi natin nalalaman ang lahat ng katotohanan mula sa salita ng Diyos, lumalawak, lumalalim, dumadami ang ating pagkaintindi sa salita ng Diyos dahil sa patuloy nating pag-aaral ng salita ng Diyos at sa patuloy na paggawa ng banal na Espiritu sa atin habang ating pinag-aaralan ang salita ng Diyos. That's why we meet here every Sunday. Patuloy ho ang pag-aaral natin sa salita ng Diyos, ang pakikinig ho natin upang lumalim ho, maging progresibo ang paglago natin sa buhay Kristiyano, lumalim, lumawak, okay? Madagdagan ng ating kaalaman. The Holy Spirit does not operate independently but speaks what He hears from Christ, and the Spirit glorifies Christ by making His teachings clearer and helping believers apply them in our daily lives. Isipin po ninyo, ang banal na Espiritu, parang GPS ho yan, Papunta ho kami dito. Nagbukas ho kami ng Waze. Pero sinabi ho ni Janina sa amin, Mami, Daddy, mali ho pinadadaan ng Waze yan sa iyo. So parang Holy Spirit si Janina, sinasabi, mali yan. iba ho yung dinaanan namin. Kasi yung technology, nagkakamali ho yan. Alright, but nonetheless, it's the most accurate technology we have today. But the truth is, the Holy Spirit does not make any mistakes. In our Christian lives, sa paglakbay ho natin sa ating buhay Kristiyano, kung saan ho tayo tatahak, kung saan ho natin iayapak ang ating mga paa, ang gumagabay ho sa atin ay ang banal na Espiritu. Maaaring hindi ho natin makita yung kabuuan, yung mapa ng buhay natin, but it is the Spirit that directs every step of our faith walk. Patungo sa katotohanan at habang tayo ay namumuhay ayon sa katotohanan ng Diyos, ay binibigyan natin ng gloria ang ating Diyos. Ang sabi sa banal na kasulatan, let your light so shine before men, that they may see your good works, and that they may glorify your Father which is in heaven. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Naninirahan po ang banal na Espiritu sa atin. At yung mga katotohanan ng kanyang salita ay nasa atin. Ipamuhay natin yan. Gumawa tayo ng mga mabubuting gawa, makikita po yan ng sanlibutan, at mabibigyang gloria ang ating Diyos Ama sa langit. We must rely on the Spirit to guide us daily. The Spirit not only leads us into truth, He also helps us understand and glorify Christ. So, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, kung kayo may quiet time, may Bible study time kayo, or you have Bible studies with your pastors and your elders, your Sunday school teachers dito sa church, ask the Spirit to help you grasp a deeper truth of the Word of God, and of course, most importantly, to apply that truth in your walk. So in conclusion po, ito na, tatapos na tayo. We rejoice that Jesus' departure was not the end, but the beginning of the Spirit's powerful work in our lives. Kung hindi ho umalis ang ating Panginoong Hesus, hindi ho siya mapapalitan ng banal na Espiritu. Hindi ho niya mapapadala ang banal na Espiritu. So good news po yun, mga kaibigan. The Holy Spirit is not just a distant force. Hindi ho siya malayo sa atin. He is a personal guide who convicts, teaches, and glorifies Christ. Personal guide natin. Bakit? Bakit tayo ginagabayan? Kasi nananahan sa atin ang banal na Espiritu. Just as the disciples could not see the full picture of what Jesus was doing, we often don't see God's plans fully. But the Spirit, who is our constant companion, He will continue to guide us and reveal more of Christ's glory to us each day. So ito po ang hamon sa atin. Tatlo po ang hamon sa atin. Number one, will you trust the Holy Spirit's work in your life?
Will you trust the Holy Spirit's work in your life? Second, will you allow the Holy Spirit to guide you into truth, convict you where and when needed, and glorify Christ in you? Let us embrace the Spirit's ministry and live out our faith, knowing that we are never alone. We have God living in us. Manalangin po tayo mga kapatid. Our God in heaven, we are grateful. Kami po ay tunay na nagpapasalamat. Nagagalak po ang aming mga puso dahil ang inyong banal na Espiritu ay nananahan sa amin. We have the Holy Spirit living in us. We accept the challenge, O God, to allow the Holy Spirit to speak to us, to convict us, and to allow the Holy Spirit to influence our lives in order for us to glorify Christ. Nawa sa aming pagpapasailalim sa pag-uudyok, sa paghihikayat, sa pangunguna ng banal na Espiritu sa aming buhay, makita na kami ay mga anak ninyo, O Ama, at mabigyan luwalhati kayo dahil sa aming pamumuhay. Ito ang aming dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. God bless you all, mga kapatid. Salamat, anong salita. And personal takeaway ko po doon, it's just amazing na hindi biglaan, parang hindi impulsive si Jesus. Aalis na ako, anong gagawin ko, anong next? Hindi. So kasama na sa plano, dati pa, na pag umalis si Jesus, pumunta siya sa heaven, ibibigay niya sa atin ang banal na Spirit. Kaya purihin natin siya at kasama doon, yun talaga yung pag-ibig niya na meron siyang plano sa atin, sa umpisa pa lang. And tayo po ito yung muli at albitan natin ang ating Diyos na nananahan sa atin at naway maging banal na tayong tahanan at tunay na mamuhay ng Kristo sa atin. Nakikiusap po kami na bigyan niyo kami ng direksyon at karunungan upang makagawa kami ng mga tamang desisyon sa buhay namin
at makapagbigay ng kaluwalhatian at naaayon sa inyong pangalan. Salamat, Lord, at nakilala po namin kayo. Salamat sa inyong pagmamahal at niligtas niyo kami sa kapahamakan. Thank you, Lord, po sa lahat. Lahat po ito itinataas namin sa inyong pangalan, dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Tumayo po tayo at tanggapin natin ang basbas ng Panginoon. Nasa Romans 15:13 po. Puspusan nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po tayong lahat at para sa uling awit. Manatili po tayo nakatayo. Ay, tayo. Okay. God is here. Amen. Amen. So let us sing for God. Thank
ibigin mo